Isang lalaki ang sinusubukang ma-revive ng mga rescuer dahil nabangga siya ng isang truck dahil sinubukan niyang iligtas ang mga estudyante. Agad siyang dinala ng mga ito sa ER subalit hindi na kinaya ng katawan kaya naisip na hindi man lang siya nakatikim ng bibingka. Ngunit nang magising ay ibang mga mukha ang nakita. At nabighani din siya sa sexing chicks at sa maid pero nalaman niyang na-reincarnate pala siya. Dahil 34 years old na siya ay nabibighani siya sa kanyang ina na nagbombom sa harapan niya. Ang pangalan niya ay Rodeus at unti-unti na siyang natututo ng lingwahe nila ngunit tinitignan niya rin ang malaking hinaharap ng kanilang yaya. Kaya sinabi nitong tila may sumapi na masamang espiritu sa bata. Pero ipinagwalang bahala ng ina dahil isang bata pa lang si Rodeus. Napakaganda ng tanawin sa labas na tila nasa iba siyang panahon. Pero nang makita ang ama ay nagtaka siya sa ginagawa nito kaya nahulog. At ang ina naman ay ginamitan siya ng healing magic nito. Kaya napagtanto ni Rodeus na siya ay reincarnate sa mundo ng swords and magic. Dahil dito ay na-excite ang bida na matutunan ito kaya nang makakita ng libro ay pinaglaanan niya ito ng oras. Dahil dito ay nagawa niyang makagamit ng mahinang water magic. At sa muli niyang paggamit ay nahulog siya at nabasa ang putotoy. Kaya inakala ng magulang na nakawiwi siya. Pero di siya tumigil sa pagsasanay dahil nais niyang maging malakas na wizard. Isang gabi ay binasahan siya ng libro pero nang pinatay ang ilaw ay rinig ang matinding bakbakan ng mga magulang ngunit siya ay focus sa pag-aaral. Naisip niyang special siya dahil di niya na kailangang mag-chant. Saka tinamaan ng kanyang ama sa mukha dahil na-activate niya na ang long range ng water ball. Dahil dito ay nagpatuloy siya sa intermediate magic subalit di niya nakontrol ang malakas na kapangyarihan na lumabas kaya nagkaroon pa ng rainbow at nag-alala ang mga magulang sa nawasak na pader. Akala niya ay magagalit ang mga ito pero natuwa pa ang ina dahil isang talented daw na bata ang anak. Pero nais ng ama na maging swordsman ito ngunit di nagtagal ang away. Nag-hire din sila ng tutor pero di nila inaasahan na isang lowly ang tatanggap ng trabaho. Agad din na pinaliwanag ni Roxy na kailangan nilang mag-chant kaya nalaman ng bida na espesyal nga talaga siya. Pinabagsak pa nito ang puno para ipakita ang magic. Pero dahil alaga ito ni Zenith ay muli niya itong binuhay gamit ang healing magic. Sinubukan din ito ni Rodeus pero na-distract nang makita ang Pangso. Nagulat si Roxy nang umamin siya na di na niya kailangang mag-chant. Ngunit nang matumba ang puno ay si Roxy ang napagbintangan. Naisip ng dalaga na nabigo siya kaya ginamit ng bida ang kaalaman sa mga napanood niyang anime para mapalakas ang loob nito. Tapos niyaya sila ng ina sa loob upang ipagdiwang ang welcome party ni Roxy kung saan natuwa si Rodeus sa bago niyang buhay. Sa nakaraang buhay ay nagsasaksak lang palagi ng tiyan ng bida nang dumating ang mga nagpalayas sa kanya dahil wala siyang pambayad ng rent. Kaya kawawa siyang naglakad habang umuulan. At sakto namang nakita niya rin na masasagasaan ng mga bata kaya iniligtas niya ang mga ito nang magising na si Rodeus na nakatulog sa pagsasanay ng mahika at naririnig niyang sinisibak na naman ng ama ang kanyang ina kaya sana ay baby sister ang magawa ng mga ito pero nakita niyang nagiinit din si Roxy sa naririnig. Nagpatuloy siya sa pagsasanay at isang gabi ay nakatutok siya sa tahong ng master. Dito ay sinabi ng master na isa siyang demon. Pero nagbabala ito sa super demon race na sobrang mapanganib na ang palatandaan ay may green na buhok at red gemstone sa noo. Ngunit nang magbibihis ay sisilip pa sana si Rodeus pero alam ni Roxy. Nakakalikha na ng apoy at tubig ng magkasabay ang ating bida. Subalit sa swordmanship siya nahihirapan. Gumawa naman si Roxy ng ulan para tulungan ng mga pananim. At natakot si Rodeus sa dalawang bata dahil naalala noong palagi siyang binubuli. Sinabi ng master na kailangan niyang mag-enroll sa number 1 magic school na nasa likod ng Red Dragon Mountain pero natatakot sa school ang bida. Kaya sinabi ng master na wala na siyang maituturo dahil napakahusay na ni Rodeus. Sa ika-5 taon ng pagdiriwang ng kaarawan sa mundong ito kaya sa ika-5 taon ng bida ay malaking pagsasalo ang naganap sa pamamahay ng Grey Rat family. Tapos binigyan siya ng mga regalo ng kanyang mga mahal sa buhay pero ang wand ang pinaka nagustuhan. At dahil natutunan na daw ni Rodeus ang lahat ng nalalaman ay kinabukasan na ang graduation nito. Subalit kinabukasan ay natatakot siyang lumabas sa bakuran pero pinilit siya ni Roxy kahit na naaalala ang trauma sa nakaraang buhay. Pero sa kanilang paglalakbay ay napagtanto niyang napakabait pala ng mga tao doon at kilalang kilala na si Roxy kahit 2 taon pa lang ito sa munting nayon. Nagtungo sila sa malawak na lugar at nagsimula si Roxy na mag-chant para ipakita ang kailangang gawin ng bida para makagraduate, subalit aksidente naman itong nataman ang kanilang kabayo. Kaya nakiusap si Roxy na huwag magsusumbong. Nang si Rodeus na ay nagtago sila Roxy at gamit ang lahat ng kaalaman ay nag-chant na rin siya at nagawa pa niyang mahigitan ang kasalukuyang kakayahan ng kanyang master. Kaya pagkatapos nito ay sinabi ng master na Water Saint rank magician na siya. Pagsapit ng gabi ay aalis na si Roxy pero nalulungkot ang pamilya ng bida. Ngunit bago umalis ay binigyan siya nito ng pendant mula sa kanyang bayan bilang graduation gift sa katuluyang umalis ngunit mariin pang nagpasalamat ang ating bida dahil tinulungan siya nitong malagpasan ng trauma. Pag-uwi ay kinuha niya ang Pangso ni Roxy na ninakaw niya. Saka nahuli niyang naglalandian ng magulang na magpaalam siya na nais lumabas. Dito ay nakita niya na ang ganda ng kanilang nayon na tila isang fairy tale.
At sa paglalakad ay nakita ang isang binubuli kaya niligtas niya ito sa mga batang hamog gamit ang magic kaya umalis ang mga ito. Nakita niyang isa itong batang lalaki na elf na hinugasan niya ang ulo. Natakot din siya sa kulay ng buhok nito pero gamaan ang pakiramdam dahil wala itong hiyas sa noo. Saka nalaman niyang ito ay si Sylph na naging kanyang kaibigan. Nais daw magpaturo nito ng magic at pumayag naman ng bida. Pero pag-uwi ay nagagalit ang ama dahil may nagsumbong daw sa kanyang magulang nang sinaktan ni Rodeos. Sinampal siya nito kahit di pa naririnig ang paliwanag. Kaya ginamit ng bida ang communication skills kaya natalo si Paul dahil sa nakaraang buhay ay sanay magpaikot ng tao si Rodeos. Naalala ni Paul ang nagsumbong sa kanya na nagka-black eye ang anak, pero naisip niyang siya din ang nagsabi kay Rodeos na ipagtanggol ang mga nabubuli. Napagod si Rudy sa pagsasanay nang dumating na si Sylph. Mabilis din matuto ng magic si Sylph pero nais din itong matuto ng walang incantation. Kaya itinuro ito ng bida at sa pagsasanay ay nagagawa na rin ito ng talented na kaibigan. Tapos tumakbo sila sa palayan at napahiga sa sobrang pagod. Nang biglang umulan ay niyaya niya ito sa bahay nila upang maligo. Pero nahihiya si Sylph ngunit pinilit niya ito subalit di inaasahang makakita ng baby tahong dahil isa pala itong babae kaya napaiyak at pinuntahan sila ng ama. Dito ay tinanong ng ama kung ba't ito nagawa. Humingi naman ng tawad si Rodeos at ngayon niya lang nalaman na Sylphiet pala ang pangalan ng kaibigan. Kaya pagkatapos maligo ay sinabi ni Rodeos na akala niya kasi ay lalaki ito kaya napaiyak lalo si Sylphie. Nagpatuloy siya sa pagsasanay pero di makafocus kaya binigyan ni Paul ng advice dahil magaling siya sa mga babae. At nang dumating ang kaibigan ay tinulak siya nito pero dahil kabado ay nagmukhang manyak lalo si Rodeos. Sa kabila nito ay di nagalit si Sylphie at sinabing nais pa rin sila nitong maging magkaibigan. Nabuntis na rin si Zenith na ikinatuwa ng Grey Rat Clan. Pero buntis din daw si Lilia na ikinagulat ng lahat at humingi ng tawad ang ama na sinampal pa rin ni Zenith. Malamig ang panahon ngunit malamig din ang samahan nila sa bahay dahil sa nangyari. Kaya naisip ni Lilia na umalis kahit buntis pa siya at maaari din siyang mamatay sa paglalakbay. Ayaw naman ng bida na mamatay na lang ito sa lamig kaya naman gamit ang negotiation skills ay kinumbinsi niya ang ina na kasalanan ni Paul kung ba't nabuntis ang kanilang yaya. At masaya din daw siyang magkaroon ng dalawang kapatid kaya naman napapayag niya na ang ina na tanggapin si Lilia at ang magiging anak nito. Ngunit sa labas ay pinaginitan siya ng ama sa pagsasanay. Aminado si Lilia na kasalanan niya ito dahil sa naiinggit siya sa mag-asawa sa gabi-gabi kaya inakit niya si Paul sa kanyang silid. Ngunit si Rodeos ay iniiwasan niya daw noon dahil para itong manyak kahit isa palang baby. Pero dahil iniligtas siya nito ay gagawin niya daw katulong ni Rodeos ang kanyang ipapanganak. Pinanganak ang dalawang baby at nang sabay umiyak ay sabay na kinuha ng mga nanay. Nalaman din ni Rudy na magkaklase pala noon sila Lilia at Paul sa dojo pero pagkatapos masibak si Lilia ay lumayas daw si Paul. Pero kinikilala niya pa rin ang ama dahil na master nito ang tatlong estilo. Sa kabila nito ay pinagbabalakan pa rin ni Paul ang sexing yaya. Naisip nitong mag-school si Rudy pero genius naman daw ito at mabubuli lang doon tapos mahihina daw ang mga chicks doon sa kama. Napansin daw ni Sylph na iba ang kinikilos ni Rudy. Giit ng bida na di na siya gumagaling kaya naiisip niyang mag-school pero naiyak si Sylphie dahil ayaw niyang maiwan. Pagsapit ng gabi ay nag-imagine si Rudy na nandoon si Sylphie at nahuli siya ng ama na may dala ng liham ni Roxy na nagbigay ng update sa buhay nito na naging tutor ng manyak na prinsipe at naabot na daw niya ang Water King rank na 5 tao pa lang ang nakakagawa sabi ng ama. Pero alam din ng ama na may tinatago siyang underwear ni Roxy. Sinipa ng dalawa si Paul para pakinggan ang pakiusap ng anak. Nais daw ng bida na pumasok sa Renoa University at nais niyang isama si Sylphie. Pero hindi daw maaari dahil nagsasanay pa siya ng espada at wala silang sapat na pera. Kaya nakiusap si Rudy na hanapan na lang siya ng trabaho para makapag-ipon ng tuition ni Sylphie at pumayag naman ang ama. Habang nagsasanay sila ay dumating ang isang karwahe at bumaba dito si Ghislaine na dating kasamahan nila Paul at Zenith. Pero nagtataka si Rodeos kung ano ang nangyayari. Saka bigla siyang inihagis at kinalaban ng kanyang ama kaya gumagamit siya ng mahika, subalit hindi ito sapat dahil sa lakas ni Paul ay tuluyan siya nitong natalo. At nang magising ay dinala na siya ng karwahe kasama si Ghislaine na kanyang makakatrabaho. Saka binigay ang sulat pero nabasa ng bida na si Ghislaine na puro muscle ang utak na lang ang magpapaliwanag sa kanya kaya nagalit ito. Nakasaad din na magiging tutor siya ng isang 9-year-old bilang trabaho. At si Ghislaine na daw ang magpapatuloy ng pagsasanay niya ng espada dahil dito lang ito magaling kaya nagalit muli ang Beast. Pero 5 taon pala ang kontrata niya kaya siya pinilit ng ama. Nakasaad din na kay Paul daw si Ghislaine kaya wag niya itong pakialaman. Dumating sila sa mansyon na maraming beast maid. Saka binigyan siya ng maiinom at dumating ang isang lalaki na tinuruan pa siya kung paano ang tamang pagbati. Nagpakilala itong si Philip Borges Greyrat na mayor ng bayan at pinsan ng kanyang ama kaya medyo napahanga si Rudy. Ang anak pala ni Philip ang tuturuan ni Rodeos pero mas matanda ito sa kanya ng 2 taon. At nang makita niya ito ay naglakas loob siya na magpakilala sa masungit na heiress pero
sinampal siya nito. Pero di inaasahan na babawian siya ng bida ngunit sinapok na siya nito. Tapos pinagsusuntok siya ng walang laban kaya pinatalsik ng magic saka tumakas pero hinabol nito kaya nagtago na lang sa takot. Tinanong siya ni Philip pero di sumuko ang bida dahil kailangan niyang kumita subalit nakakatakot talaga ang estudyante niya kaya may naisip siyang paraan. At ang kanyang naisip ay ang magpanggap na nakidnap silang dalawa para magkaroon sila ng pinagsamahan. Pero hinanap nito si Ghislaine ngunit ang lumabas ay isang lalaki na sinipa siya ng malakas. Ngunit lumaban si Ares kaya pinahirapan nito. Si Rodeus ay sinapok din ito para di mahalata saka umalis. Kaawa-awa ang kalagayan ni Ares kaya ginamitan niya ito ng healing magic. Saka pinag-isipan niya kung paano ang pinakamagandang paraan. Tinanggal niya ang bakal gamit ang magic saka gumawa ng harang sa pinto, saka pinag-promise muna ito ng bida na magiging mahinahon kung nais niyang iligtas. Dahil dito ay napilitang pumayag si Ares kaya nang nawasak ang pinto ay nakatakas na ang mga bata. Pero malakas na naman ang boses ni Ares kaya iniwan na siya ni Rudy. Ngunit nang marinig ang matatanda ay sumama ito sa kanya pero sa isang kondisyon na makikinig na ito sa bida. Dahil sa mga kaalaman ni Rodeus ay nakasakay sila sa isang karwahe para makauwi. Subalit dalawang lalaki ang mabilis na dumaan sa kanila. Kalaunan ay nakauwi na rin sila sa Roa saka nakita ang isang katulong pero biglang nakidnap si Ares kaya agad na gumawa ng earth wall si Rodeus. Sinubukan din siyang suhulan ng mga ito at ipinangako ang malaking halaga dahil nagdusa daw ang katulong sa kamay ni Ares. Subalit di pumayag ang bida kaya nagpakawala siya ng signal saka siya umatake ng lupa sa mga ito at binayagan pa ang isa tapos pilit na kinuha si Ares at mabilis silang tumakas habang umaatake ng fireball at nabihag din ang paa nito kaso inihagis ang espada. Mabuti na lang ay dumating na si Ghislaine na winasak ang espada at tinalo ang mga kalaban sa isang iglap. Pero natakot si Rudy dahil akala niya ay isa lang itong palabas. Nakauwi na rin sila sa mansyon at natanggal na sa trabaho ang dating katulong. Naisip din ng bida na patay na sana siya kung di iniligtas ni Ghislaine. At aalis na sana siya pero tinatanggap na daw siya ni Ares. Nagkasundo sila na si Ghislaine lang ang sasabihing gumawa ng paraan. At hindi din ipapaalam sa iba na siya ay kasapi ng Greyrat family. Dumating si Hilda na asawa ni Philip na nasarapan siyang tignan subalit umalis na ito. Tapos dumating ang Lord ng Fittoa na si Saros Boreas Greyrat. Saka sinapok nito si Philip dahil malaki daw ang naitulong ni Rodeus kay Ares. Pinakiusapan din siya ni Saros na turuan ng magic si Ares. Giit ng bida na dapat ay si Ares ang makiusap sa kanya kaya tinawag ni Saros ang apo. At pinilit niya itong makiusap pero nagpa-cute lang. Giit ng butler na idol daw kasi ni Ares ang mga beast. Habang kumakain ay takam na takam si Ghislaine. Saka nagsanay sila ng espada sa pagtuturo ni Ghislaine. Tapos nagsanay din sila ng magic sa pamumuno ni Rodeus. At pagsapit ng gabi ay gumagawa siya ng figure ni Master Roxy. Tinuruan niya ng math ang beast subalit naging pyromaniac si Ares. Ngunit sa tuwing mag-aaral silang Bumasa ay tinataguan siya nito. Nang makita niyang natutulog ito sa bar na ayaw gumising kaya hinawakan niya na lang ang mga siopaw nito. Pero natutulog pa rin kaya ang pechay naman ang balakbol at latin kaso nahuli siya nito sa akto kaya nagkatinginan at binugbog ng matindi ang manyak. At nagpanggap siya kay Ghislaine na umiiyak. Wala pa rin gana mag-aral si Ares. Kaya kinakuntsaba ng bida ang beast para magkwento kung paano siya nahirapan dahil hindi siya marunong Bumasa at magkalkula kaya napilitan kumain ng jebs para mabuhay. Ginanahan naman si Ares nang marinig ito. Saka nagpatuloy sila sa sword fight subalit mas magaling si Ares sa kanya kaya nabugbog na naman siya. Pagsapit ng gabi ay palaging ubos ang energy kaya napatingin na lang sa kanyang mga art. At kinabukasan ay di na nakatiis si Ares dahil nakalimutan pala siyang bigyan ng break. Nang may pupuntahan sila ay pinuri niya ang suot nito pero nasapok siya. Saka nagtungo sila sa bayan kung saan mapayapa ang mga tao. Tapos pinakita sa kanya ng matanda ang potion na nakakapagpatigas daw ng manoy at nakakapagpabuka ng kuweba kaya nag-note siya na nakita ni Ares. Saka sinamantala ni Rudy na turuan sila ng math sa mga presyo ng bilihin pero matigas ang ulo ng dalaga. Nakakita din siya ng libro na pwede daw ipabili ni Ares sa lolo niya pero ayaw ni Rodeus na masanay sa ganito ang dalaga kaya di siya pumayag. Naglalakad sila pauwi nang makita ang Sky Castle. Giit ng mga kasama na ito ay Sky Castle ni Perugius na isa sa 3 bayani na tumalo kay Demon God Laplace. Kaya naalala ni Rudy ang kwento na binasa sa kanya ng ama tungkol dito. Saka pinangarap ng bida na makapunta doon balang araw. Binili pala ni Ares ang tinitignan ni Rodeus na aphrodisiac na agad niyang tinago para di nila malaman kung ano ito pero nais malaman ni Ares kaya pinipilit siya ng dalawa kaya nabasag tuloy ito. Pero pinipilit pa rin siya ni Ares kung ano ba ito. Nagagawa na ni Ares na makipagsabayan sa husay ni Ghislaine pero si Rodeus ay walang improvement. Subalit nagpatuloy pa rin sila sa pagsasanay sa araw-araw. Tapos nakagawa na rin si Rudy ng figure ni Roxy na kita ang Pantsu. Dumating din si Ate Edna Leylon na nakiusap na bigyan din siya ng oras para makapagturo ng tamang asal at
at pagsayaw kay Ares para sa ika-10 kaarawan nito at pumayag naman kaagad ang bida. Naghanap siya ng libro pero di mabasa ang beast language. At nais niya ring matuto nito para magkaroon ng mga cute na beast maid at nagkasundo pa sila ni Philip dahil pareho silang manyak. Pero pati ang demon language at god language ay pinag-aralan niya subalit wala siyang maintindihan. Nakita niya rin na tumakas si Ares kay Ate Edna dahil nahihirapan daw itong sumayaw. Kaya nagpatulong ito dahil mapapahiya si Ares kung di matututo. Nang makita ay sinipa siya nito agad dahil ayaw nito ng party. Kaya ginamit na naman ng bida ang advantage sa communication skill para mapapayag ito pero binetukan lang siya. Ngunit nagyayaya na itong mag-practice sumayaw. Pero nang magsimula ay kinakabahan si Ares kaya naihagis siya nito. Nagpaturo din siya ng beast language kay Galen at nakabenta na rin siya ng figure ni Roxy. Isang gabi ay may dumating na package mula kay Roxy at ginanahan siya sa amoy nito. Habang sinusulat pala ito ni Roxy ay minanyak na naman siya kaya sinunog ang prinsipe. Nagpadala din siya ng libro para sa pag-aaral ng bida ng demon language. At nakabili din daw ang prinsipe ng figure niya na sobrang detalyado kaya diniladilaan pa ng manyak. Alam ni Rodeus na sa kanya nanggaling ang figure. Saka tinignan ng libro na ginawa ng sensei. Nagpatuloy sila sa pag-practice pero nag-alala si Rudy dahil birthday na nito kinabukasan. Napakaraming mayayaman na panauhin ang nandoon saka dumating si Lord Soros kasama ang apo nito na may birthday pero nag-aalala pa rin ang bida. Niyaya siyang sumayaw ng isang lalaki na maganda naman ang simula pero natumba sila kaya pinag-usapan ng mga bisita. Naglakas loob si Rodeus ngunit nagtaka ang mga tao kung saang pamilya siya nagmula kaya napabuntong hininga si Philip. Subalit nang magsayaw sila ay kabado pa rin si Ares kaya si Rodeus ang nag-a-adjust kaya pinapikit na lang ito ng bida at nakita ng mga tao na marunong talagang sumayaw ang dalaga. Pagkatapos ay ipinagmalaki sila ni Soros. Dahil dito ay natuwa din si Ares kay Rodeus. Pero nabatukan na naman siya dahil ng chicks. Binigyan din niya ng mga magic wand ang dalawa at nagpasalamat ang mga ito sa master nila. Si Galen naman ay binigyan ng singsing si Ares bilang estudyante nito. Kinabukasan ay may narinig si Rodeus na umuungol sa tore dahil pinalakpak pala ni Lord Soros ang isang beast woman. Tapos nakita nila ang isang bagay pero di nababahala si Soros. 2 taon nang lumipas ay magaling na siya sa wika at isang sword god style level na rin si Ares. Kalaunan ay nakita niyang may inihahanda si Ares para sa kanyang ika-10 kaarawan. Nalaman din niya na ang ama ay nagmula sa Notos family na isa sa forehead ng Greyrat at isa na dito ang mga Boreas na pamilya nila Ares. Napansin ng bida na may inihahandang surprise party sila Galen sa kanya. Gamit ang laruan ay niloko niya pa si Galen na kailangang makita ang buntot para magaya ito sa figure. Pinakita naman ito kaagad ni Galen pero nang hawakan ng puwet ay napakatigas nito na parang bato. Kaya nang pumasok ang katulong ay nakita sila sa posisyon na ito. Nagkaroon ng surprise party para sa kanya pero masungit pa rin si Hilda. At nang bigyan siya ng bulaklak ay nagdrama siya na pinractice niya kagabi pero nadala ang damdamin ni Soros kaya sinabing patayin ang mga Notos at gawing head si Rodeus kaya pinigilan ng mga kasama. Tapos bigla siyang niyakap ni Hilda dahil nais daw siyang ampunin pero nais niya daw itong mapang-asawa ni Ares. Dahil dito ay nilabas din si Hilda. Kalaunan ay pinakita ni Ares ang surprise niya na isang pinakamatibay na wand at gawa pa ng pinakamagaling na wand maker na ikinatuwa ng bida. Saka nagpatuloy na sila sa kanyang birthday party. Pagkatapos ng party ay nalaman niya ang komplikadong usapin ng pamilya ni Philip saka niyaya nitong pakasalan niya si Ares para maging susunod na head ng Boreas. At handa daw nitong igapos si Ares para lang magustuhan ni Rodeus. Pero di ito sineryoso ng bida dahil ayaw niyang sumali sa agawan ng kapangyarihan. Subalit naghihintay na pala si Ares sa kanyang silid. Kaya agad niya itong tinuklaw na parang ahas. Tapos nagtaka siyang pumayag itong mabulat-lat bilang birthday gift kaya napalunok ang bida at hinalikan niya ito. Pero nang magsisimula na siyang pasukin ng mahiwagang kuweba ay binugbog na siya ng dalaga at tinamaan pa ang itlog. Saka sinabi ni Ares na maghintay na lang siyang maging 15 years old pero handang maghintay ang bida subalit bigla niyang naalala si Sylvie. Samantala di nakarating si Paul kay Rodeus dahil sa dami ng naging agresibong monster. Si Sylvie naman ay nagtungo upang ipadala ang regalo niyang pendant kay Rodeus at may regalo din daw si Lilia. Nakabalik na si Paul at sinabing napakarami na talagang halimaw ang aktibo. Subalit nagtaka ang lahat dahil sa madilim na paligid. Naglalakad ang isang lalaki at binugahan ito ng dragon pero di nasaktan at di rin natakot. Sa halip ay ang dragon ang umalis dahil natakot sa kanya. Ang Demon Empress ay nagtataka din sa nangyayari. Nabahala din si Perugius kaya pinag-utos kay Aromanfi na hanapin ang source ng magic power at patayin. Napahanga ang bida sa lakas ng magic wand. Pero bago niya makast ang spell para sa graduation ceremony ay nakita ang kakaibang langit at muntik nang tamaan si Rodeus kaya napasugod si Galen at nakipaglaban kay Aromanfi. Dahil pinaghihinalaan pala nitong kay Rodeus nang gagaling ang abnormal na magic power. Bigla pang nag-react ang sphere kaya umalis si Aromanfi tapos nagkaroon ng napakalakas na pagsabog ng mana calamity.